Hello at welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang The Nut Job. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa isang parke kung saan ang isang squirrel na nagngangalang Surly at ang kanyang kasosyong daga na nagngangalang Buddy, malapit na silang magnakaw ng mga mani sa isang nut cart na nasa tabi ng kalsada. Si Surly at Buddy ay mga magnanakaw na, dahil sa reputasyon ay naging outcast sila sa iba pang mga hayop na nakatira sa parke. Sa gitna ng parke, ang mga hayop na pinamumunuan ni Raccoon ay nagtitipon sa paligid ng puno kung saan sila nag-iimbak ng pagkain na inihahanda para sa taglamig. Ipinapalam ng Raccoon sa mga hayop na ang pagkain sa kanilang imbakan ay hindi magiging sapat para sa kanila sa panahon ng taglamig, at ito ay nakakatakot sa kanila. Gayunpaman, pinatahimik niya ang mga ito at inutusan ang dalawang masisipag na squirrel sa parke na maghanap ng pagkain para sa mga hayop. Sila ay si Andy, isang babaeng squirrel na nasa puso ang kapakanan ng iba pang mga hayop, at si Grayson, isang lalaking squirrel na nabubuhay para sa kaluwalhatian at atensyon na ibinibigay ng mga hayop sa kanya. Samantala, si Surly at Buddy ay nakaupo sa isang puno sa itaas ng cart habang pinag-iisipan nila ang kanilang mga plano kung paano isasagawa ang pagnanakaw nang makita nila sina Andy at Grayson na tumatakbo patungo sa nut cart. Nakita ito ni Surly at mabilis na ipinagpatuloy ang kanyang plano dahil gusto niya ang pinakamalaking bilang ng mga mani at hindi siya handang ipagsapalaran ito sa iba pang mga hayop. Mula sa kanyang hideout kasama si Grayson, nakita ni Andy si Surly na ibinababa si Buddy sakay sa balde, at pumunta siya sa kinaroroonan nila. Dumating siya sa puno kung saan si Surly ay dala ang kanyang mga kagamitan at hiniling na magtulungan sila, na nagpapaliwanag na ang mga hayop ay kulang sa pagkain. Ngunit hindi pumayag si Surly sa kanyang mga hinihingi, at naghahanda siyang bumaba upang kunin ang mga mani. Ibinaba niya ang kanyang sarili sa nut cart, na ang mga may-ari ay nag-ambala ng pulisya at isang batang babae. Matagumpay na nakarating si Surly sa cart at pumasok sa loob upang kumuha ng maraming mani, habang nananatili si Buddy sa pagbabantay. Maya-maya, lumabas siya dala ang kanyang backpack na puno ng mga mani, ngunit siya ay nakita ng aso ng may-ari ng cart, na humahabol sa kanya habang siya ay nagtatago sa ilalim ng cart. Pagkalipas ng ilang sandali, ang cart ay nagsimulang tumakbo sa kalsada, nang makita ni Andy na lumalayo na ang cart, ay tumalon siya dito, sinusubukang isecure ang mga mani para sa mga hayop. Bumagsak ang cart at tumagal sa tangke ang gas. Sinindihan ni Surly ang isang stick upang pigilan sina Andy at Grayson na kunin ang mga mani kahit na pagkatapos nilang makiusap sa kanya na ibahagi ang iba nito. Gayunpaman, ang apoy na sinindihan ni Surly ay nagpapasabog sa tangke ng gas na nagpapadala ng cart patungo sa parke. Sa kasamaang palad, ang nasusunog na kariton ay tumatakbo patungo sa puno ng oak kung saan naruroon ang pagkain ng mga hayop, nasunog ito at sinisira ang kanilang pagkain. At si Surly ay dinala ng dalawang hayop na nakakita sa kanya na nagtatago sa kanilang butas. Galit na galit si Raccoon kay Surly at naimpluwensyahan ang iba pang mga hayop na bumoto para sa kanya upang ganap na mapaalis sa parke. Kinaumagahan, si Surly ay ipinatapon sa lungsod at inutusang huwag nang bumalik sa parke. Mag-isa niyang sinimulan ang kanyang paglalakbay at sinundan siya ni Buddy. Nakarating si Surly sa lungsod at naliligaw dahil sa pagiging abala ng mga tao. Paikot-ikot siya at sa wakas ay nagpapahinga sa loob ng lalagyan ng basurang nakalatag sa lupa, kung saan siya nananatili hanggang sa dumilim. Sa gabi, nakarinig siya ng tunog sa itaas ng lalagyan kung saan siya nananatili at naghahanda upang protektahan ang kanyang sarili mula sa anumang panganib. Ang dahilan ng ingay sa kalaunan ay si Buddy, ngunit nahampas ni Surly si Buddy dahil sa takot. Nang makitang si Buddy iyon, masayang niyakap siya ni Surly dahil natatakot siya at nag-iisa sa lungsod. Makalipas ang ilang sandali, sina Buddy at Surly ay inatake ng isang gang ng ligaw na daga, na kanilang nilalabanan at tinakasan gamit sa pagsakay sa ibon. Hindi sila nakalayo at ibinaba sila ng ibon dahil sa kanilang bigat, at dumapo sila sa lupa sa harap ng isang tindahan ng mani. Ang nut shop na ito ay isang criminal hideout na ginagamit ng ilang magnanakaw na nagpaplanong pasukin ang vault ng isang bangko. Ginagawa ni Surly at Buddy ang lahat ng kanilang makakaya sa pagtatangkang makapasok sa gusali. Sa kabutihang palad, ang pasukan sa tindahan ng mga mani ay binuksan sa pagdating ng amo ng gang, kaya't si Buddy at Surly ay nakalusot sa gusali.
Sa parke, pinakilos ng mga hayop sina Andy at Grayson upang maghanap ng pagkain para sa kanila, ngunit sa pagkakataong ito, sa loob ng lungsod. Hindi nagtagal ay dumating sila sa lungsod kung saan sinalakay ng isa sa mga ligaw na daga si Andy at kinuha ang kanyang pakete ng pagkain, agad naman hinabol ni Grayson ito at kinuha ang pakete at ibinalik kay Andy. Kinabukasan, nakahiga sina Shirley at Buddy sa kisame ng gusali at busog na busog dahil sa sobrang dami nilang keso na kinakain. Ang mga kriminal sa tindahan ay may bisita na nagngangalang Lana, ang kasintahan ng boss, na sa tingin niya ay lehitimo ang tindahan at nagbago na ito mula sa kanyang masamang gawain. Samantala, ang kanilang asong bantay, na nagngangalang Precious, ay naamoy si Shirley at nagsimulang hanapin siya sa loob ng tindahan. Nakita niya siya at sinimulan siyang habulin, ngunit si Buddy ay tumulong kay Shirley. Ang kanilang paghahabulan ay dinadala sila sa labas ng gusali kung saan sila napadpad sa kalsada, kaya, si Buddy at Shirley ay tumakas sa aso. Nang naglalakad sila sa isang basurahan kung saan nakita nila ang sipol ng aso na itinapon kanina. Pinulot ito ni Shirley, ngunit nawala ito sa kanyang kamay at napunta kay Andy, na nagbanta na itatapon ito kung hindi niya sasabihin sa kanya kung ano ang kanyang ginagawa. Ngunit iniwan siya ni Shirley at tumakbo pabalik sa tindahan ng Knot kasama si Buddy, at pumunta sila sa basement, kung saan nakakita sila ng mga sako ng mga mani na nakasalansan. Tuwang-tuwa si Shirley at agad na nagsimulang kumuha ng mga mani, na kukunin niya kasama si Buddy. Ngunit habang pinagsasalansan nila ang mga mani, pumasok si Precious at sinimulan silang habulin muli at si Buddy ay nakatakas sa isang vent habang si Shirley ay na-stop. Pagkatapos ay lumitaw si Andy na may sipol ng aso at nakipag-ayos na ibabahagi niya ang mga mani ng pantay-pantay. Walang pag-aalinlangan na sumang-ayon si Shirley, at iniabot niya sa kanya ang sipol, na agad namang ikinatakot ng aso. Nagmamakaawa si Precious sa kanya at nakiusap na magtulungan sila dahil mas gugustuhin niyang hindi siya paalisan sa kanyang tahanan. Pumasok si Andy sa basement at namangha sa dami ng pagkain na nakita niya sa paligid, kaya lumabas siya upang ipaalam sa iba pang mga hayop. Sa parke, ipinaalam ni Andy sa komunidad ng mga hayop ang kanyang natuklasan at ang planong makipagtulungan kay Shirley upang dalhin ang mga mani sa parke. Ang mga hayop ay nag-aalinlangan tungkol sa pagtitiwala kay Shirley at hindi sumasang-ayon sa kanyang mungkahi, ngunit ginawa ni Andy ang kanyang makakaya upang baguhin ang kanilang isip, na nagsasabi na wala silang ibang pagpipilian. Naantala ni Raccoon ang pagpupulong at nag-aatubili na sumama sa plano, na nag-aanunsyo na lolokohin nila si Shirley sa kalaunan at ipagkakait sa kanya ang kanyang bahagi. Pagkatapos ay itinalaga niya si Mole at ang mga bruisers na sumama sa kanya upang isagawa ang mga aspetong nauugnay sa paggawa ng paglipat ng mga mani sa parke. Dumating ang mga hayop sa lungsod upang salubungin si Shirley, na nagtuturo sa kanila kung paano huhukayin ang lagusan upang maisagawa ang plano sa pagkuha ng mga mani. Habang sinusubukan ng mga hayop na kumonekta sa lagusan, isang pagputok ang hindi sinasadyang tumunog ng si Shirley ay nasa basement, na pinatalsik siya at ang mga naghuhukay. Ngunit nakarating na ang mga magnanakaw sa basement dahil sa pagsabog at sinimulang isara ang lahat ng mga butas o posibleng pasukan ng mga hayop. Sinisikap ni Shirley na gumawa ng bagong plano, ngunit si Mole at ang mga bruiser ay kailangan pa ng pahintulot ni Raccoon bago sila magsimula ng anumang plano. Nagalit si Shirley, at lumayo siya sa kanila at kalaunan ay nakipagpalitan ng masasakit na salita kay Andy. Pagkatapos ay naghiwalay na sila ng landas. Bumalik si Andy sa parke kasama ang kanyang bahagi ng mga mani at sinimulang ibigay ang mga ito sa mga hayop, ngunit lingid sa kanya, ang kanyang mga aksyon ay ikinagalit ng Raccoon. Naiinis siya na ang mga hayop ay kumakain ng walang pahintulot niya dahil ang dati niyang patakaran ay kontrolin ang supply ng pagkain, kaya mananatili siyang pinuno ng parke. Inutusan niya si Mole na bumalik sa lungsod at isabutahe ang planong inisasagawa upang magdala ng pagkain sa parke. Sa lungsod, nakita ni Shirley si Mole na naglalagay ng hose ng tubig sa butas na hinuhukay ng mga bruiser. Pumunta siya sa butas at sinubukang pahintuan ang pag-agos ng tubig, ngunit walang saysay dahil inaatake siya ng ibon ni Raccoon. Samantala, ang tubig ay nag-flush out sa mga bruisers at dumadaloy din sa tunnel na ginagawa din ng mga magnanakaw. Tinulungan ni Precious si Shirley na labanan ang ibon, pagkatapos ay hinabol nila si Mole, na sumusubok na tumakas mula sa kanila.
Maya-maya ay naabutan siya ni Shirley at pagkatapos ng ilang interogasyon, nalaman niyang plano ni Raccoon na sabutahe ang pagnanakaw, kaya magkakaroon siya ng kontrol sa parke. Matapos matanggap ang impormasyong ito mula kay Mole, hinanap ni Shirley si Andy at ang iba pang mga hayop upang ihatid ang balita sa kanila. Nakita niya si Grayson na bumalik at sinabi sa kanila ang lahat ng ipinagtapat ni Mole. Ngunit hindi sila naniniwala sa kanya at inaakusahan siya ng may masamang hangarin laban kay Raccoon, posibleng dahil pinalayas niya siya. Ang reaksyong ito mula sa mga hayop ay ang nagpagalit kay Shirley, kaya siya ay umalis. Bumalik siya upang kunin ang kanyang mga mani, ngunit siya ay nahuli ng isang lalaki habang ginagawa niya ito. Dumating si Lana sa basement at pinagalitan ang kanyang kasintahan sa pagsisinungaling sa kanya tungkol sa kanyang mga krimen na gawain. Kalaunan ay pinalaya niya si Shirley mula sa kulungan at silang lahat ay lumabas. Sa labas, si Shirley ay inaatake ng mga daga sa kalye, na ipinadala ng Raccoon. Hinawakan nila siya habang si Raccoon, na mismong dumating para isabutahe ang pagnanakaw. Sa loob ng gusali, binuksan ng mga magnanakaw ang vault ng bangko, at ang pagsabog ay nagpatalsik kay Shirley at Raccoon. Nang maglaon, si Shirley at ang mga daga ay naghabulan sa basement sa gitna ng patuloy na pagnanakaw. Nandoon din ang ibang mga hayop at pinagbabaril ng mga magnanakaw. Nang maglaon, tumakas si Andy sa labas kasama ang iba pang mga hayop, at nakita nila si Raccoon, na nanlinlang sa kanila na pumasok sa isa sa mga getaway truck at ikinulong ang mga ito sa loob. Sumakay sina Shirley at Grayson sa mga ibon at hinabol ang getaway truck ng kriminal na gang. Nakita ito ng Raccoon at sinundan din niya ang mga truck, habang ang kanyang ibon ay umaatake kay Shirley. Nilabanan ni Shirley ang ibon at inihagis sa isang magarbong palabas ng mga pusa, pagkatapos ay binuksan ni Shirley, Grayson, at ni Mole ang pinto ng truck kung nasaan si Andy. Pagkatapos, ang Mole ay inihayag ang katotohanan sa mga hayop tungkol sa masamang plano ng Raccoon, na nagresulta ng pagpapatalsik sa Raccoon sa labas ng komunidad ng parke. Dahil sa pagkabigo, itinapon ni Raccoon si Shirley mula sa umaandar na sasakyan, ngunit ligtas siyang bumagsak sa kalsada na may hawak na isang bag ng mga mani. Maya-maya ay lumitaw ang mga pulis sa likod ng mga magnanakaw at agad silang pinalibutan. Ang iba pang mga hayop ay bumaba sa mga truck, ngunit si Andy ay nanatili upang harapin si Raccoon, pinagalitan siya sa panlilinlang sa mga hayop, ngunit isang bag ng pera ang nahulog sa kanya, na dahilan ng pagkawala ng kanyang malay. Hindi nagtagal ay dumating si Shirley sa pinangyarihan at pumunta sa kinaroroonan ni Andy upang iligtas siya. Pinasabog ng mga magnanakaw ang dinamita sa loob ng walang laman na truck para pasabugan ang barikada ng pulisya sa isang dam. Ngunit binaril ng pulisya ang gulong ng truck, na nahulog sa kalsada at sa dam, na sumabog habang ito ay nahuhulog. Sa kabutihang palad, nakaalis si Shirley at si Andy, at humawak siya sa isang gilid upang hindi sila mahulog sa tubig. Ngunit ang pagsabog ay nagdulot ng mga bitak sa dingding, kaya ang buong istruktura ay gumuho at lahat ay nahulog sa ibaba ng ilog. Nakarating si Shirley sa isang log at tumingin sa paligid para hanapin si Andy at ang iba pang mga hayop ngunit nalaman niya na nakaligtas si Raccoon sa pagsabog. Sinubukan ng Raccoon na ihagi si Shirley sa talon ngunit sa halip, siya ang nahulog dito, habang sinusubukan ni Shirley na tumakbo patungo sa iba pang mga hayop. Ngunit bigla siyang hinawakan ng Raccoon na lumilitaw mula sa tubig, kaya dumating ang mga hayop upang iligtas si Shirley. Ngunit nagpasya si Shirley na isakripisyo ang sarili upang protektahan ang kanyang mga kaibigan at hinayaan ang kanyang sarili na mahulog sa talon kasama si Raccoon. Ngayong nakikita nila ang magandang bahagi kay Shirley, ang komunidad ng parke ay nagdadalamati sa kanya habang umuwi sila. Ang mga mani at ang baha ay pumunta sa Liberty Park, kung saan ang mga magnanakaw ay dinampot ng mga pulis at sila na ay nakipaghiwalay sa amo. Gayunpaman, dinala ni Precious si Buddy sa kung saan nakahiga ang katawan ni Shirley, at ang daga ay nagdadalamati sa kanyang kaibigan. Si Buddy ay malungkot na nagsimulang bumalik sa parke nang biglang nagkamalay si Shirley at niyakap siya. Pagkatapos, umalis si Precious upang makipagkita kay Lana, na nagpaplanong magpatakbo ng More is Not Shop. Nang makitang buhay si Shirley, niyakap siya ni Andy at iminungkahi na sabihin sa iba pang mga hayop ang kanyang kabayanihan. Gayunpaman, tumanggi si Shirley ngunit naging handang magtrabaho para sa kanila sa oras ng kanilang pangangailangan.
Pagkatapos ay tumungo siya sa lungsod kasama si Buddy. Gayunpaman, ang raccoon at ang kanyang ibon ay nabubuhay pa habang nakaligtas sila sa baha at nagplano ng paghihiganti, habang na-stuck sa isang boya sa karagatan, na napapalibutan ng mga gutom na pating na umaaligid sa kanila. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.